Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. Siyempre po, sa umagang ito, panibagong reaksyon. O sa araw na ito, baka kasi dumating sa inyong mga tahanan na hindi na umaga. Kaya magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. Ang pag-uusapan po natin ay may kinalaman po pa rin po sa pagyao ni Tatay Robin o mas kilala sa Kalingap community bilang Indiano Bicolano. Kasi po napapaisip lang ako. Actually naisip ko na po ito bago pa o habang nanonood ako ng mga vlog ni Kuya Val, Kalingap Rab, ng mga iba't ibang K-boys o Kalingap partners tungkol nga doon sa pagpanaw ni Tatay Robin. Sabi ko, parang biglaan na parang nabigla tayong lahat sa naging paglisan ni Tatay Robin. Sabi ko, siguro after na macremate, mayroong kahit paano, mayroong mayroong dadalawin kahit sa panaginip. Kasi sabi ko nga, naniniwala ako na parang bigla yung kamatayan ni Tatay Robin. Kasi 'di ba? Sino bang lahat tayo nagulantang hindi lalo na yung mga mahal niya sa buhay. Kasi sino bang makakapagsabi na isang ordinaryong araw na si Tatay Robin kasama ang kanyang may bahay na si Ate Pia ay, 'di ba? Karaniwang pagmimisyon, karaniwang araw pupunta sa misyon, iyan, na-aksidente sila. So, biglaan yan. Ibig sabihin, di ba, naniniwala ako na kapag biglaan ang pagkawala ng isang mahal sa buhay, mayroon at mayroong gusto pang ipahiwatig or mayroon pang gustong sabihin yan. Kaya nga sabi ko kanina, pag after ng cremation yan, may mga magbablog yan, may magkwento na napanaginipan niya si Tatay Robin. Kasi di ba, alam naman natin na ang isang patay ay hindi na nagbabalik. Pero yung mga ganyan dalaw, pinapadaan nila yan sa pamamagitan ng panaginip. At hindi nga nagkabula yung aking sampataha kasi isang K-boys ang nagkwento sa kanyang vlog na dinalaw siya ni Tatay Robin on Indiano Bicolano. Kaya nga kasi sabi ko, 'di ba kanina, na para sa akin naniniwala akong biglaan yun Kasi bukod dun sa naaksidente siya, ang nakakagulat doon is nung isinugod sa hospital, first day, yung unang araw niya, nung nandun siya sa hospital, okay siya. Nakakapag-post pa nga siya, di ba, nakakapag-text siya, nakausap niya pa nga yung mga mahal niya sa buhay. And nung second day, doon medyo parang nag-iiba-iba na siya. So, nagulantangan lahat nang malaman na doon nga sa live ni Kuya Bal na nagpaalam na nga si Tatay Robin. So, ito na nga, ang Kalingap boys, ang tinutukoy ko, na dinalaw ni Tatay Robin sa kanyang panaginip ay walang iba kung hindi si Coach Ralph. So, siguro sabihin ng iba, bakit hindi si Kalingap Rab o si Nico o si Pia o isa sa mga anak niya? Alam nyo, bakit hindi si Kalingap Rab? Kung meron mang pahiwatigan o meron mang gustong masabi, alin man doon sa mag-ama, no? But, natatandaan nyo na yung huling kausap ni Kalingap Alvin, yung scouter ni Tatay Robin, di ba, naitanong niya rin, bakit hindi mo sabihin kay Kalingap Rab? Ang sagot ni Tatay Robin is ayaw niya nga raw magsabi kay Kalingap Rab dahil nahihiya na siya dahil alam niya na maraming intindihin, maraming iniisip, marami ring mga nagiging problema si Kalingap Rab. So, maaaring yun din ang nasa isip ni Tatay Robin. O kay Kuya Bal, ganun din, di ba? Busy rin si Kuya Bal, ang dami rin mga isipin yan. So, of course, ang kanyang naulilang may bahay ay hindi niya syempre paggagambalain yan, lalo nagpapagaling. At yung mga bata, natural, syempre, alam naman ni Tatay Robin na nakita natin kung gaano kasakit, no, sa mga bata yung pagpapaalam niya. So, hindi na muna siguro, or hindi natin alam, no, maybe, hindi naman natin nakakwentuhan yan. But, dito na muna tayo sa nagkwento. At ito nga ay si Coach Ralph, isa sa mga sinusuportahan natin kay boys, di ba? At kasi lagi talaga ako nanonood dito sa batang ito. Kaya ayan, nakita ko dun sa post niya na dinalaw nga siya ni Tatay Robin sa panaginip. So ano yung sinasabi ni Tatay Robin dun sa kanyang panaginip? Sabi ni Tatay Robin, tingnan nyo kahit sa panaginip
pa lang ha, kitang-kita natin o nandun pa rin yung kabaitan, pagiging marespeto ni Tatay Robin. Kasi according kay Coach Ralph, ang sabi daw ni Tatay Robin sa panaginip is kung hindi makakaabala or something like that, basta ganyan, ay kung pwede pinapupuntahan niya yung pinangyarihan ng aksidente, no? Pinapupuntahan niya yung sasakyan. So pinuntahan naman niya ni Coach Ralph. At siya nga po pala, bago ko makalimutan, bago po tayo pumalaot doon sa kwentuhan natin, is syempre gusto ko po kayong anyayahan na kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking munting channel, paki-subscribe po, and please paki-like po. Nako, lagi ko po ito nakakalimutan kapag kapag gumagawa ako ng reaction video, kasi ngayon po ay medyo talagang tinitingnan po talaga ni YouTube algorithm po yung nag-like. So sana po wag niyong makalimutan na mag-like, lalo na po kung nagustuhan niyo naman po ang topic na ating pinagkukwentuhan. At kung hindi po kalalabasan, please hit the notification bell para naman po maging updated naman po kayo kung sa mga kwentuhan natin. Yan. So, yun po ay paglalambing. At syempre, huwag niyo po kakalimutan, Kuya Bal Santos, Matubang, Kalingap Rap, at ang lahat po ng Kalingap. So, going back, ayan, pasensya na po kung naputol po kayo kasi talagang naalala ko, siningit ko na. So yun na nga po, ganun nga po ginawa ni Coach Ralph. Pinuntahan niya nga yung pinangyarihan ng aksidente at nakita niya na wala na doon yung sasakyan, no, na sinakyan nga ng mag-asawa, Pia and Robin. Nandun na sa kabila. Wala namang nakita si Coach Ralph. Ang tanging nakita niya lang doon is yung actually napansin ko na yun nung may mga nagko-cover doon sa pagkahabangga nung sasakyan ni Tatay Robin. Yung patuloy na pagtulo ng langis. Nandun pa rin yung tulo ng langis. So wala naman siyang nakitang kung ano pa mang kakaiba. So naisip ni Coach Ralph, ano kaya yung ibig sabihin ni Tatay Robin doon? Baka siguro, ako nung una sabi ko, baka gustong ipahila na ni Tatay Robin dahil ipapagawa pa ba yan? Pero siguro kung ako yung mga kapamilya ni Tatay Robin, kung ako lang hindi ko na yan ipapagawa kasi parang ang sakit sa alaala na yung sasakyan na yun ang ginamit na naging dahilan ng pagpapaalam ni Kuya Robin sa mundong ibabaw. So, nag-iisip din si Coach. So, hanggang isang araw, sa tingin ko, yung panaginip ni Coach Ralph kay Tatay Robin ay nasagot doon sa vlog ni Kalinga Prab kung saan birthday ni Pia, 'di ba? Ang naulilang may bahay ni Tatay Robin, kung saan sinasabi ni Nico kay Kalinga Prab na meron silang aayusin sa sasakyan. At parang pinapupunta nga sila ng video para dun sa, parang hindi na yata magbabayad or something like that, parang ganun sa insurance. Basta meron dapat asikasuhin dun sa sasakyan. So, sabi ko siguro itong yung gustong sabihin ni Tatay Robin na asikasuhin yung papeles ng sasakyan para, di ko alam kung may insurance, kung may insurance man, di ba dapat maayos talaga. So, ayan, ako sa tingin ko yun na yun, pero kung may iba pa man, I don't know, hindi natin alam. So, at least na ilahad naman ni Nico kay Kalinga Prab kung ano yung mga dapat gawin. So, kayo po ba naniniwala dyan sa mga pahiwatig o pagdalaw ng mga biglaang nagpapaalam, no? Na mga mahal sa buhay? Sabi ko nga po sa inyo, ang lahat nga ay nagulantang sa pagpanaw ni Tatay Robin. Kahit yung nasa ospital, kung mapapanood nyo po yung vlog ni Kalinga Prab na kung saan dumating si Nico na unang pupunta siya sa ospital para kausapin nga si Pia. Di ba merong sumalubong sa kanilang parang worker ng hospital at sinasabing, anong nangyari dun sa Bombay? Parang sinasabi niya na okay naman, parang all of a sudden, bigla nga nagpaalam. Ang sabi niya, baka raw na-stress. So, lahat talaga tayo nagulat sa pagpapaalam ni Tatay Robin at talagang nag-iwan to ng kalungkutan sa ating lahat dahil alam natin kung gaano kabait si Tatay Robin. So, ayan, kay Coach Ralph, maaari ngayon na nasagot na yung pagdalaw sa'yo ni Tatay Robin. Ayan. So, yun lang po mga kalingap. Hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-iingat po tayong lahat and God bless.